Ay amang hello, ito ang aking yacht diary. Ngayong araw ay pinalinis nga pala ako ni Captain dito sa bridge. Ito nga pala yung tawag sa command center ng yate or barko. At kung nakita niyo yung isang vlog ay doon niyo malalaman kung bakit nga ba bridge ang tawag dito. At kung gusto niyo makita iyon ay nasa Anghel po or nasa aking black app na Anghel Day. Dahil wala nga kaming bisita ay natusan ako ni Captain na maglinis dito. Hindi ko to job description pero sa dagat may isang gintong patakaran. What Captain wants, Captain gets. Kaya kailangan sundin natin ang utos niya. Pero bitaw, magsugod ako diri Alam niyo ba dito sa yate or barko, na-realize ko na may malalim palang kaysaysayan kung bakit ganito katindi ang hierarchy sa barko or yate. Alam niyo ba na noong sinaunang panahon, kaya ng era ng mga Viking at mga Roman galleons, ang pagsuway sa utos ng kapitan ay tinuturing na mutiny o pag-aaklas. At ang parusa noon, death penalty o kaya naman ay tinatapon sa isang desyertong isla. Extreme, diba? Pero may lohika kasi yun. Noong daang taon ang nakalipas, kapag nasa gitna ka ng karagatan, walang pulis, walang gobyerno at walang signal, ang kapitan ang literal na naging batas, huwes at tagapagligtas. Kung walang absolute power ang isang pinuno, magkakagulo ang mga tripulante at lulubog ang barko. Kaya kahit ngayong 2026 na ultra-modern na ang mga yacht at barko, dala-dala pa rin ng maritime culture itong sinaunang tradisyon ng hierarchy. O sige na nga, ikwento ko na nga pala sa inyo kung bakit bridge ang tawag dito. Baka kasi hindi niyo makita ang isang vlog ko. Noong age of sail o panahon ng mga lumang barkong kahoy, walang ganitong silid. Ang mga kapitan noon, nagmamando sila sa likod ng barko sa exposed deck. Pero nung naimbento ang mga steamship noong 19th century, gumawa sila ng literal na kahoy na tulay o bridge sa pagitan ng mga paddle wheel para makita ng kapitan ang buong paligid ng walang harang. Dito nagmula ang tawag na bridge. Kaya kapag tinignan mo, hindi lang naman ito basta pagpunas ng alikabok. Sa maritime psychology, ang kalinisan sa bridge ay direktang konektado sa kaligtasan at focus ng isip. Isang fingerprint o smudge lang sa radar screen or bintana, pwedeng magbago ang visual judgment ng navigation team, lalo na kapag gabi o may bagyo sa gitna ng karagatan. Sa industriyang ito, natutunan ko na walang trabahong mababa kung ang kapalit naman ay ang seguridad ng lahat. Ang pagsunod sa utos ng kapitan, kahit labas sa kontrata mo, ay hindi kabawasan sa pagiging stewardess mo, kundi patunay na marunong kang makisama sa takbo ng yate or barko. O diba sa simpleng paglilinis lang, pero malalim ang pinaghahawakan. Pero Char, maglimpis sa takay pasin magbago ang hangin ng kapitan. That's all for today's video. Salamat ug amping!